una sa lahat. Suntok at sampalang inabot ang isang lalaki sa kamay ng alkalde ng Dumanhog, Cebu. Ang lalaki at kanyang ka-live-in sangkot daw sa pambubugaw ng bata online. Ang iba pang detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend! Ilang Pinoy kabilang sa mga nasawi sa aksidenteng tour bus sa New York. 15 anyos sa Binatilyo, napatay sa suntok ang sariling ina sa Misamis Occidental. Magkamag-anak na matagal nang may alitan, patay matapos magsaksakan sa Negros Oriental. Piolo Pascual, bibida sa MQuest at signal-produced MMFF entry na Manila's Finest. Sinermonan na, sinaktan pa ng mayor ng Dumanhog, Cebu ang isang lalaking sospek sa pambubugaw ng bata online. Ang biktima, sariling pamangkin pa raw ng ka-live-in ng lalaki. Naasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sinuntok, sinampal. Ito ang inabot ng isang lalaki mula sa alkalde ng Dumanhog, Cebu na si Mayor Gongon Hica. Nahuli ang lalaki at kanyang ka-live-in matapos ibugaw ang 11 anyos na babae online. Ang biktima, pamangkin pa ng kinakasama ng lalaking sospek. Bukod sa paggamit sa bata sa cyberporn, umamin rin ang sospek na ilang beses na rin niyang hinalay ang minor de edad. Last na bang kapila niyo gilabtan bata? Kadua. Napag-alaman na nasa 1 taon na raw ginamit ng mag-live-in ang biktima sa child exploitation. Nasa 30,000 pesos hanggang 50,000 pesos raw ang binabayad sa kanila ng mga kliyenteng dayuhan. Iniimbestigahan rin ang report na ginagamit din umano sa kalaswaan ang kanilang 3 taong gulang na anak na babae mula noong 1 taong gulang pa lang ito. Gayon din ang isa pang 9 anyos na bata. Pinuna ng Commission on Human Rights ang pananakit ni Mayor Hica sa sospek. Iniimbestigahan siya ngayon ng CHR dahil sa insidente. Mahigpit raw ang kanilang mandato na siguruhin hindi nag-aabuso ng human right ang kahit sinong government official. Tugon naman dito ni Mayor Hica, hindi raw niya kukonsintihin ang pang-aabuso, panghalay or child pornography. Titiyakin din daw niyang mapapanagot ang mga kriminal na naghahasik sa kanilang lugar. Nasa Dumanhog Police Station na ang mag-live-in at maharap sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa frontline. John Aroa, News 5, Visayas! Sa ibang balita, lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada dahil sa pag-ulan at high tide. Sa Cagayan de Oro City naman, halos masira na ang isang tulay matapos lamunin ng rumaragasang baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Tabok na! Tabok! Tabok naman, tabok! Maingat na tumawid ang kotseng yan sa tulay sa pagitan ng Barangay Gusa at Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Sa kasagsagan ng ulang dala ng bagyong Isang kahapon. Maging ang mga residente, pinatawid na rin. Yan ay bago pa umapaw ang rumaragasang tubig sa tulay. Ilang saglit pa, unti-unti nang tumaas ang tubig. Ang lalaking ito kumaripas ng takbo para makatawid. Maya-maya pa, tuluyan ng nilamon ng tubig ang tulay, wala namang napaulat na nasaktan. Sa Governor Generoso, Davao Oriental, nagsagawa na ng rescue operations ang lokal na pamahalaan sa ilang residente kagabi. Napilitan na silang lumikas dahil sa rumaragasang baha. Naging pahirapan pa ang paglikas dahil sa dilim at patuloy na pagtaas ng lebel ng tubig. Sa San Pedro City sa Laguna, hindi pa rin humuhupa kaninang umaga ang baha, buhat ng malakas na mga pag-ulan. Tulong-tulong na ang ilang kawani ng barangay at lokal na pamahalaan para maglagay ng improvised na tulay sa pagtawid ng mga residente. Perwisyo rin yan sa ilang motoristang napipilitang dumaan sa baha. Sa Obando, Bulacan naman, baha pa rin kaninang umaga sa ilang kalsada dahil naman sa high tide. Lumulusong pa rin ang ilang residente sa baha na sinabayan pa ng pag-ulan kahapon. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay.
Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Malis sa bayan ng Giginto. Kahit maaliwalas na ang panahon kaninang tanghali, abot tuhod pa rin ang baha. Hirap pa rin makadaan ang ilang motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa ating ulat panahon, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at hanging habagat. Huling namataan ng LPA sa layong 930 kilometers silangan ng Southern Mindanao. At ayon sa Pag-asa, posibleng lumapit ang sama ng panahon sa kalupaan, habang ang bagyong Isang nasa labas na ng PAR at patuloy na lumalayo. Pero dahil sa buntot ng LPA, makararanas ng kalat-kalat na pagulan ng Mindanao, pati na rin ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Bohol. Patuloy ring umiiral ang hanging habagat na nagdadala ng pag-ulan sa Metro Manila at sa mga rehiyon ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Negros Island at Western Visayas. Itinanggi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na may ghost flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Bonoan na nagkaroon lang ng miscommunication. Aniya, mali ang lokasyong binanggit ng barangay captain kung nasaan ang nasabing proyekto. Matatanda ang pumunta sa Sitio Dique sa bayan ng Nauhan ng News 5, ngunit wala silang nadatnan na flood control project. Now I had been given the report. Yung pong sinasabing na post projects in Nauhan ho, hindi ho totoo yan. I think there was just a little miscommunication where the locations are. Sa hiwalay na panayam sa programang Ted Filon ng DJ Chacha sa True FM, nanindigan si Bonoan na hindi siya bababa sa pwesto. Ito ay sa gitna ng mga panawagang siya ay mag-resign na dahil sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. I leave it to the pleasure of the President. As I said, yung my tenure in Secretary is the pleasure of the President. Naniniwala si Congresswoman Laila De Lima na pwedeng ma-extradite o maipasa agad si Apollo Kibuloy sa Amerika. Ayon po kay De Lima, may extradition treaty o kasunduan ang Amerika at Pilipinas. Sa ilalim po nito, maaari raw isurrender o i-postpone ang proceedings ng kaso ng nasasakdal sa bansang pinanggagalingan. Pero paliwanag ni De Lima, dapat mapagkasunduan ng dalawang bansa ang mga kondisyon. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na nagpadala na ng extradition request ang Amerika. Nahaharap sa iba't ibang kaso si Kibuloy na siya ring nasa listahan ng mga most wanted ng US Federal Bureau of Investigation. Ready to assist na ang Korean Help Desk ng PNP Station 4 sa Angeles City. Target ng help desk na mapalakas ang kumpiyansa sa seguridad ng Korean investors at students sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Anyo, Matthew, Tisikyo, Ibnida. Kilala ang Angeles City sa kanilang mini Korean town. Nasa 2,000 ang Korean residents sa lugar. Kaya naman sa pagbubukas ng Korean Help Desk sa PNP Station 4 sa Barangay Balibago, laking pasasalamat ng Korean government. This is all about enhancing safety and security. So I believe so. It is a step in the right direction, and we have full trust and confidence in the capability of the national and local authorities. 2016 naman tsahan ng tiwala ng Korean community sa nangyaring pamamaslang sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang itinuturong nasa likod ng krimen ang dating police officer na si Rafael Dumlao III. Pati ang wanted poster ni Dumlao ipinaskil sa Korean Help Desk Station. Sabi naman ng pulisya, kailangang manumbalik ang tiwala ng buong Korean community, lalo na sa Angeles na nagsisimula ng umusbong ang turismo. Since there are 6 stations sa Angeles, so lahat yan lalagyan natin ng Korean desk. Wala namang magtatayo ng business kung nakikita nila magulo yung peace and order. So that's the main focus and the main objective of this desk. Bukod sa Angeles City, may 3 ring Korean Help Desk ang binuksan sa Cebu at 2 sa Maynila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, nanay patay sa suntok ng binatilyong anak. Banggaan ng truck at tricycle sa pool sa CCTV. At matagal ng alita ng magkamag-anak na uwi sa saksakan.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nahulog sa bangin ang isang van na overloaded umano sa Benguet, habang sa Batangas, sa pool sa CCTV ang pagbangga ng truck sa tricycle. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Reniel Pawid. Masdan ang kuha ng CCTV. Nabangga ng truck ang isang tricycle sa Rosario, Batangas. Lumilipat daw sa kabilang linya ang tricycle hanggang sa madisgrasya. Sugatan ang tricycle driver at kanyang angkas. Nauwi sa aregluhan ng insidente. Magkamag-anak ang may-ari ng tricycle at truck. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa Tabuk City, Kalinga, makikita ang isang dump truck na dahan-dahang lumiliko sa kalsada. Ilang saglit pa, dalawang motorsiklo na mabilis ang takbo ang halos sabay na bumangga sa truck. Tumilapon ang mga sakay ng dalawang motor. Ang isang motoristang nakatigil sa gilid nagawa pang makatalon para maiwasan ang mga nadisgrasya. Dalawa ang sugatan sa aksidente. Sa huli nagkasundo ang mga driver ng dalawang motor at truck. Sa Tabuk City pa rin nahulog sa higit 600 talampakang lalim na bangin ang isang van sa Tabuk Bontoc Enrile National Road. Wasak ang sasakyan sa tindi ng pagkakabagsak. Gumamit ng boom trucks ang mga rescuer para iahon ng van. Dalawa ang sugatan sa insidente. Overloading ang tinitingnang dahilan ng aksidente dahil sa karga nitong tiles. Stable na ang kondisyon ng dalawang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Parehong nasawi ang magkaanak na nagsaksakan sa Bais City, Negros Oriental. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang mga nasawi na sina Juan Cabanag at Silvino Romeo. Nitong Huwebes, sumugod si Cabanag para hanapin ang kanyang anak sa bahay ni Romeo. Nauwi yan sa pagtatalo hanggang sa mauwi sa saksakan. Sa investigasyon, lumabas na dati nang may alitan ang dalawa. Susunod, ilang Pinoy kabilang sa mga nasawi sa malagim na aksidente sa New York. Kilalanin ang bigating cast ng MQuest at signal-produced MMFF entry na Manila's Finest. At tara na't bisitahin ang concept studio na swak sa mga content creator. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may mga Pilipinong nasawi sa bus crash sa New York kahapon. 5 sa mahigit 50 pasahero ng bus ang namatay matapos mawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ilan sa mga biktima ang Pilipino. Bumisita sila sa Niagara Falls sa Canada at pabalik na sana sa New York. Nakikiramay naman ang Philippine Consulate General sa New York sa nangyaring trahedya. Nakahanda raw ang konsulado na magbigay tulong sa mga kaanak ng mga Pilipinong nasawi at iba pang apektado. Kaabang-abang ang MQuest Ventures at signal-produced MMFF entry na Manila's Finest. Bukod syempre sa bida na si Piolo Pascual, featured din dyan ang ilang fast-rising stars. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Manila's Finest, literal! Ang ensemble cast ng inaabangang Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest ng MQuest Ventures at Signal, led by the one and only Piolo Pascual. Manila's Finest is all about this group of cops back in the 60s, late 60s to be specific, that actually were really
honest, with integrity. It's fictionalized, but you know, there was a time that there was a group that was called Manila's Finest that was known nationwide. So just to, you know, inspire our people or our audience to realize and also make them feel that, you know, hindi lahat ng police corrupt. Kasama ni Papa P ang iba pang icons at award-winning actors gaya ni na Ariel Rivera, Joey Marquez, Romnick Sarmenta, Jasmine Curtis, Soliman Cruz, Cedric Juan. Ito rin ang comeback movie after 19 years ni Rica Peralejo. At Gumburza, that was last year, right? Last. Okay. When I was watching that, dun ko lang ulit na feel na gusto ko pang umarte. Featured din dyan ang mga rising stars, gaya ni nakapatid Prince Kiko Estrada, Vibe Jock Paulo Angeles, Harana Pop Heartthrob de la Minor, and of course, ang mutya ng Section E na si Ashton Olviga. Present sa story conference ang Manila's Finest si MQuest at Signal Chairman, Manny V. Pangilinan. Abangan ng Manila's Finest sa mga sinihan sa December. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito na, Andre, Nikki. Sa panahon ngayon, lahat kailangan documented, lahat may picture, di ba? Tanong ko sa inyo, na-try nyo na ba yung tinatawag na self-shoot studio? Tinatanong ko nga kayo kanina, ano ba yan? Kasi ang alam ko, kasi Tito, ganito yun. Oo, ganito po kasi yun. Kasi po, ang alam ko po, mga kapatid, baka yung mga nanay, tatay, tataka din kung ano yun. Baka alam nyo. Ako di ko alam. Alam po, nalala ko lang yung neoprint. Chronix, pare. Chronix. Yung ka doon. Tapos ano ka, di ba? Hindi, ito kasing self-shoot, meron kang hawak na remote. Yes. Tapos, ikaw, kontrolado mo yung camera kung kailan siya kukuha ng photo mo. Saan yan pwede? Sa mga studio? May mga gawang studio. Katulad na lang ito. Nasubukan ko na rin yan. Ito, katulad nitong sisilipin natin ngayon kasi nauuso nga yung tinatawag na concept studio. Merong iba't ibang setup dyan na perfect para sa mga mahilig mag-post sa social media. Silipin natin yan sa report ng ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Ubus na ba oras mo kakaisip ng pang-post sa SOCMED? Aba, may na-discover akong spot dito mismo sa Makati. First time ipapakita sa National TV. Thank you po. Sakto sa mga mahilig mag-selfie at mag-picture-picture at syempre sa mga certified content creators. Nabutan ko pa si Mami Gemma na todo post parang diva ready for her concert, Mag-60th birthday sa November. Bali yung pamangkin ko ang nag-approach sa akin na magpa-photoshoot kami dito. First time ko. Sobrang ganda ng lugar, promise. Pati mga Gen Z, hindi papahuli. Laban din sa posing. Ito ang Midnight Dream Studio, isang epic content space kung saan hindi ka maubusan ng dream set para sa dream content. Imbes na mag-scroll lang at magmarites, dito ka na mag-create ng content. Walkthrough tayo! Oh, may enchanted garden at bulaklaking set para sa girls. Teka nga, gawa nga tayo spills at skip dito. So ayan, feeling barista tayo. Kung gusto yun ng Spanish latte, Americano, ako rin yung gumawa. Out na ako. Hanggang 5 lang tayo. Ganda, galing. Present din ang bar at mala studio setup ha. At syempre, may traditional Korean temple gate na ready for your K-drama feels. At ang pasimuno sa likod nito, walang iba kundi ang sikat na celebrity photographer na si Nicolo Cosme. Ihanda lang 800 pesos para sa ani self-shoot. 40 sets in 1 hour and 30 minutes kada tao? Pwede. No reservation needed. May in-house photographer din dito para mas panalo ang pictures mo. Perfect weekend activity patok para sa lahat. Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Yung pala yung... alam ko na yun. Masubukan nga. Yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.